Hi, this is Mark. And this is Honey. You're listening to Generation Podcast. Powered by Generation Congregation. Good evening, listeners. Welcome to our very first episode. At dahil September na, most of our listeners right now ay nagbabalikan na sa kanya-kanyang eskwelahan. Yes, so sino yung mga kabado dyan pumasok? Shoutout po sa inyong lahat. Yes, and this episode is entitled Back Back to to School School Anxiety. Anxiety. And we have here our first guests with us. Yes, on our Sino left. kaya yun? Pakilala ka, Tol. I'm Lance and I am a BSIT student. Sheesh, IT. And on our right, we have... Ako nga po wala si Jopel Bargan, ang pinaka-poging pastor ng Generation Congregation. Magandang gabi sa inyong lahat. Yes, good evening. Ayan. So, back to school nga ba talaga ngayong ano? Ramdam nyo ba? Grabe yung back to school kasi. Guys, for your information, it's already 5 days and counting. Suspended ang klase dito sa Rizal. At isa ako sa mga estudyante na tambay na ng 5 araw. Yes. So, yung mga students dyan baka ang Yeah. saya nyo pa na, di ba? Ganun naman kapag suspended, di ba? Actually, Naalala ko. Hindi. Yung Ay. iba, gustong-gusto mag-aral eh. Ay, wow. grabe. Iba pala. Iba yung nag-rest. Iba yung guest natin ngayon, mahilig mag-aral. Nung panahon ko, ganyan. Suspended ako, sayang. Grabe yan. Yeah. Pero alam mo, very timely kasi ngayon meron silang time to watch our podcast and we have time to explain to them kung ano ba yung topic natin ngayon, which is back to school anxiety. Ayan. Pero bago ang lahat, tanungin ko muna kayo, what is anxiety for you? Okay. Gusto mo muna? Bato-bato Okay, pick. sige. Ako na lang. For me, anxiety, maraming meaning. Pero parang pag sinabing anxiety sa akin, negative agad. Kasi for me, anxiety is parang fear. Kumbaga, takot in general. Natatakot ako sa mga bagay-bagay. And kaya ako siya nasabing negative. It hinders me to do more sa mga bagay-bagay, sa mga aspect na, alam mo yun, I can do better sana kung hindi ako takot. So, yun yung anxiety para sa akin. Ikaw naman, Lance. Para sa akin naman, anxiety is more on worries. Worries. Lalo na sa future. Oh, okay. Or sa skills, mga ganun. Okay. Ayun lang. Okay. Ikaw, Kuya Job. Sa akin, yung anxiety, yung pag masaya ka. Tapos, sasabihan mo yung ate mo. Ate! Anxiety! Yun! Iba pala yung anxiety. Nice joke. Pwede, no? Ayos, Pastor. Ayos. Support. Support. Pastor yan. Minus tayo dyan. Joke lang. Ayan. So aside from yun nga, yung mga sinabi nila is, yung mga sinabi nyo actually is a general definition of that. Pati yung anxiety. Oo, mali ba yun? Siguro may sariling dictionary siguro no? Yung sinabi ni Lance na yung About sa sa future, future no? or Tas sa skills. Ayan. Very pasok yan. Kasi ang anxiety talaga sa lens ng psychology. Ito na yung totoong psychologist. Wow, may psychology. Yeah. Ito na yung hindi nyo, yung yung... Pero hindi yan yung mga psychology na nabasa mo lang sa Hindi. Yung sa TikTok. Hindi. Sa bagay. Ano nga pala to? Licensed psychometrician. Licensed psychometrician. Legit to, hindi to yung nabasa lang kung saan. Yes. According to psychology. Ayan. Psychologist says, ayan. Ang anxiety ay yun yung fear of unknown danger. Pag sinabi nating unknown danger, walang specific. Yung hindi talaga natin alam. Bakit? Kumbaga, yung worries, internal talaga siya. Tapos, yun nga yung sabi ni Lance kanina, is yung sa future, more on sa future siya. And sa unknown nga sa unknown siya. And actually, ang anxiety, hindi siya totally negative. Kasi 'di ba sabi ni Mark, How? kasi 'di ba sabi ni Mark kanina, Fear of unknown danger pero hindi siya totally negative. Yes. Alam niyo kung bakit? Bakit? Ayan. Yung sinabi ni Mark kanina na 'di ba ang anxiety for him is negative. Yeah.
usually naman yun din yung mga iniisip ng iba na pag inisip natin anxiety or kapag yung pumapasok sa isip natin kung ano ba yung anxiety, parang ayaw natin, ganun. Pero usually, it's preparing us para sa para yun nga, para hindi natin ma-feel or hindi mangyari yung ayaw natin na mangyari. Yun nga yung fear, di ba? Parang nagiging advance ka mag-isip. Yes, parang it gives us way to prepare. So parang fear of something na unknown danger is not necessarily bad. Okay. Kasi it prepares you din. Pag mas handa ka dun sa mga potential dangers, mas mape-prepare mo yung sarili mo. So mas mapoprotekta mo in a sense yung sarili mo or yung mga taong mahal mo. So pwede mong sabihin na yung anxiety, it's a natural response ng tao to potential threats. Yes. Yeah. Kasi hindi naman din pwede na masyado tayong carefree. Diba? Dun Sa kasi, bagay, no, kung wala ka nga naman pakialam sa lahat. No, uy, baka, halimbawa, madilim yung daanan, wala kang ilaw, magmomotor ka doon. Tol, baka masemplang ka. Diba? So, pwede mong i-overthink na anxiety, baka sumemplang ako, baka sumemplang ako. ganun. Pero pag wala ka namang ganun, wala ka namang takot, hindi, okay lang yan. Okay lang. Pwede. Puro ka lakas ng loob. So, anxiety is not entirely bad. Yes. okay. Kasi pag vigilant ka sa sa surroundings mo, yun yung syempre parang heightened yung awareness mo and yung reflexes mo. And kapag yung kunyari nasa daan ka, naglalakad ka tapos madilim, 'di ba? Tapos syempre yung bag mo ang tawag dun sa ganun, yakap-yakap mo yung bag mo. Ganun. So, yun yung sinasabi natin na anxiety is... Wala namang threat talaga ikaw na Oo, nakikita. yes. Pero Advance ka lang. merong potential or unknown threat. Para Parang kapag in case 'di ba, na meron, yung bag hindi agad makukuha. Okay, Ganun. okay. Ganun siya. So, Pero is it safe to say na somehow yung anxiety is related to the thing that we call defense mechanism? hindi. Iba yung defense mechanism. Bakit? Iba pa Bakit? yun. Bakit ganun? Iba pa yun. Iba yun. Iba pa yun. Basta yung anxiety kasi, yung defense mechanism kasi, it protects our ego sa anxiety. That's why we do defense mechanism. Okay. Yun. So ngayon, kung hindi naman talaga agad-agad masama ang anxiety, kailan magiging pangit, masama, or hindi helpful ang anxiety sa isang tao? Yan. So, ang anxiety, nagiging bad lang to kapag yung it overtakes or it overpowers your life. Like, kunyari, ngayon speaking of school, kasi di ba maraming mga students na takot pumasok, lalo na yung mga students na, alam nyo yun, yung mga may takot talaga. Kunyari, takot sila sa matao, ayaw nila ng public speaking, ayaw magpakilala, introduce yourself, or iba pang mga factors. Pwede mo yung first thing. Ino-overthink mo yung minsan, pagtayo ko dun, papakilala ko yung sarili. Ayoko na. Baka mamaya, pag ito yung sinabi ko, husgahan na nila ako, sabihin nila, ganito ako, di ba? Ang anxiety, nagiging bad lang siya kapag dahil nga dun sa mga instances na sinabi ko, tapos hindi ka na nag-enroll. Yun. Tapos hindi ka na nag-aral at all. Yun yung nagiging bad ang anxiety. So yung parang example ko kanina, that's an example of bad anxiety kasi it hinders me to do better Yes. sa dapat naman talagang kaya kong gawin. Pero dahil inaansya ako, wala, less lang yung nagagawa ko. Once it takes over your reality, hindi na siya okay. Ganun. So, halimbawa, balik tayo sa illustration ko na yan, naglalakad ka sa madilim na di ba? So, parang masyado ka naman ng takot. Teka lang, may doon. May kumaluskos doon, may snatcher, di ba? Uy, may hold upper, uy, may blah, 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 ganyan. So, yun, hindi na okay yun. Tapos ang tendency mo, hindi ka na dadaan doon. Like, wala na. hindi mo magagawa yung kailangan mong gawin. Ganun yung anxiety. Katulad nga sa sinabi ni Mark, it hinders us. Pag it hinders us sa paggawa kung ano yung mga dapat natin talagang gawin, yun yung negative impact na anxiety. So, yun. Okay, gets. Okay, so hindi siya masama sa una. Anxiety is generally fear of unknown threat or danger. Hindi siya agad-agad masama kasi nakakatulong sa atin yun para maprotektahan yung sarili natin or mga mahal natin sa buhay.
magiging pangit lang siya or hindi na siya okay pag apektado na yung reality mo. Okay, Yes. malinaw malinaw. Okay. Mga- Sana malinaw So hindi po. siya yung pag masayang-masaya ka. Tapos, oy ate, ang saya ate. Hindi yun, hindi Iba yun. yan, Mali iba yun. yan, iba yan. Okay, linawin ko lang. Pero I would Mali like yung ano to, ko. kuya, gusto ko lang din pansinin yung mga viewers natin tonight. Uy, shoutout natin So, itong mga to. sobrang dami actually. Marami tayong viewers tonight. If you want to join us in the discussion, you are very open to comment down below sa ating live stream. Oh, Live yan po nga, tayo no? ngayon sa Facebook. Si Jessica nag-comment na agad. Nawala. Nawala daw. Nawala na siya agad. Oh, di ba? Thank So- you for engaging, ha? Yeah, ayos. Yeah. So, ayun nga. So, speaking of back to school anxiety, naranasan nyo na ba yun? Na-experience nyo na ba yun? Oo naman. So, based sa definition mo kanina, very. Oo, talaga. Ang daming example sa buhay ko. Back then, actually ngayon, estudyante pa naman ako. Hanggang ngayon, meron pa rin akong nararanasang anxiety. Yung pinaka-recent kong anxiety siguro, syempre, ang hindi may iwasan. At alam ko, sure ako, na lahat ng estudyante alam to. Especially mga age group ko, thesis. Okay? Thesis. Ano ka, graduating ka? Graduating po ako. Last year ko na. Ay, So, nakaka-anxious for- talaga yan. Gagraduate ka. Yun ang hindi mo sure. Ay, sure. Yan dyan pumapasok ang anxiety. Sobrang challenge para sa isang estudyante ang thesis. Kumbaga, sa ating mga ITA, fellow IT. Shoutout sa mga IT dyan. Sa mga IT kasi tinatawag yung capstone and it's a very big project that is composed with meron ka kasamang Capstone ang yes, tawag. capstone po. May kasama kang mga syempre group mates. So, bakit siya naging mahirap para sa akin? Sobrang naging challenging siya sa akin kasi hindi ko makuha yung dynamics ng group namin. Parang, alam mo yun, IT kasi. Sobrang Introvert. sobrang little ng chance na meron kang makitang IT student na magaling makicommunicate. Okay? Ewan ko, hindi ko ini-stereotype yung Pwede mga yung IT i-coach si students. Kuya Mark na dyan, ha? Sobrang hirap Hindi ko makita ng IT ini-stereotype. student na magaling sa communication. Yes. Hindi ko Mark ini-stereotype ang lahat ng IT students. Pero, in general, magbigay ka ng O, kung may IT IT dyan, student comment kayo, ha? na bida-bida. Wala baka ako lang. IT ako and I'm an introvert. IT ako, introvert ako. Pero parang yun yung default, kumbaga. So yun yung isa sa pinaka naging struggle ko. May mga groupmates akong hindi ko ma-reach out. May mga groupmates akong wala talagang alam mo yun, walang paramdam. Kumbaga, malapit na yung deadline, tsaka sila, uy, Cramming. Uy, Oo. tara na guys, gawa na tayo. Ganun ka Malapit ka-introvert, na yung deadline. Baka naman tamad lang yun. Hindi ako nagpaparamdam, introvert ako. Hindi, tamad ka lang. Hindi, may mga times kasi na, naman na kasi kami ngayon, nung time na yun, hybrid na kami. So may times na physically talaga kami nagkikita-kita. Pero pag kinausap mo sila, uy, tol, ano na? So sa personal, ganun din. Hindi rin magkasama na kayo, hindi pa nagpaparamdam. Ganun, introvert. Kung paano sila mag-reply sa akin sa chat. Uy, ano to? Ganon din sila mag-reply sa personal. Uy, tol, kamusta yung kamusta yung introduction? Kamusta yung study dito? Wala pa rin. Pero ayun, ganun nga. Isa yun sa number 1. And pangalawa siguro, nagbigay sa akin ng anxiety is yung difficulty talaga ng trabaho. Ang capstone Yung kasi. difficulty mismo nung kailangan gawin. Yung Oo, mga task na kailangan. sobra kuya. Kasi yung sa capstone kasi, you are tasked or you are asked to create something new or sa case namin, application. Siyempre, So gagawa kami. kayo na mobile, ganun? Mobile. Mobile tsaka web pareho? May option kami. Is it, it may be mobile or pwede website, pwede software sa PC or Mac. Pero yung nabigay sa amin task kasi na napag-decision namin is a mobile app. Mobile app? O mobile app kasi yun yung pinakagamay na gamay ngayon. Yun yung in demand kumbaga. May category ng mobile app or bahala kayo? Merong category and actually yun yung pinaka nagpahirap kuya. Yung purpose mo. Shoutout sa school ko. Alam niyo po kung sino kayo. Bawal sabihin, kami. baka i-kick out, baka di makagraduate. Bawal sabihin, baka di makagraduate. Yung category kasi na yun na nagbigay sa amin ng sobrang laking parang sagabal to be creative sa ginagawa namin. Binigyan kami ng category, dapat daw educational yung mobile app mo. So, somehow, kailangan namin Mobile app na educational. for education. Oo. Pero bahala ka kahit anong... Oo, tapos original.
mag-isip ka ng original From scratch, app. no? Oh, from scratch. Ah. Na educational. Tapos, ikaw yung mag-iimbento. That's very... Uy! Ano Uy, yan? Is yan that... yan. Is that... Uy! Uy, Uy! Grabe yan. ano yan? Kapihan PH. And this segment is brought to you by Kapihan PH. Murang kape. Sige ko lang, may bago silang drink. Ay, yan ba yun? Blueberry over ice. Sarap! Yan! Sa mga viewers natin dyan, kung kilala nyo po ang Kapihan PH, please tag them kasi baka di nila alam na shoutout na sila dito. Yes. Thank you, Kapihan. Ayun. So, ayun nga, mabalik tayo doon sa sinasabi ko. Yung category na yon, yung pinaka nag-hinder sa amin to become creative. Lahat ng, actually, first year pa lang, IT ako eh. Alam ko na someday gagawa ko ng mobile app. So meron na akong mga, ano mo yun, sketch, yung mga, ito gusto ko pagdating ng gantong year. Ito na yung gagawin namin. Gumagawa ko ng mga background study na. So kumbaga may bala na ako. Pero ang nangyari, dahil doon sa kailangan educational, So, ibig iba. sabihin, oo. dati mo pa ini-imagine, may bala ka na, dati mo pa naisip. Pero never Oo. mong naisip yung educational. Oo, So, ano yung mga naisip mo dati? Actually, bilang dami kong tropa, ayan, yung Kapihan PH, tropa ko to eh. Tropa ko yung may-ari nito, kilala ko to. So parang, kailangan, bigatin kasi sa mga schools or universities, yung mga mobile apps na connected sa mga businesses. Especially yung mga yung emerging business pa lang, yung small business pa lang. Mga startup, Oo, mga startup business. So parang ang target ko na tulungan ko tong Kapihan PH. Alam ko wala. Nung time kasi na yun, wala pa sila masyadong technology. So, may mga business yun. naisip. Oo, business related talaga. Yun yung nasa isip ko, business related. So, dahil biglang educational Oo. pa, na-anxious ka ngayon Oo, kasi hindi nung mo naman time siya. na yun, actually, second year ko na kasi ngayon, we are in the middle na nung yung mismong paggawa na nung app. Nung time na binigay yun, last year, yung task na yun, yung pinakamahirap is to create it from scratch. Yung, ano yung, sino target mo, ano yung goal nyo, ano yung mission ng app, paano yung itsura ng app, paano siya mag-work, di ba? Yung mga bagay na yun, sobrang, nakaka-bad trip. Kasi, sayang yung first 2 years ko na nag-isip ako ng mga pwede kong or bala sana sa mobile app na gagawin ko. Jokes on you daw, Oh, prank. jokes on you. So, ayan, shoutout po sa inyo. Ay, hindi ko nasasabihan yung school nyo. Pero ayan, ang daming na bad trip at that time and it gave me talaga. Bakit? Sinabihan ba nila kayo na ano? Hindi po. Ahead of time? Oo, na Hindi. tungkol sa education? Hindi. Pero alam mo yung magka-capstone kayo. May So, ba't kayo na bad trip? kasi yung category. Actually, yung... Pero binigyan nila kayo ng category before? Hindi. 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 So, kaya kayo nababad trip kasi Nabigla kayo. ganun. Oh, nabigla kayo dun sa category. Surprise! Na hindi naman sila nagbigay ng category before na hindi nila sinunod. yes. Actually, Oo. parang ang mga pinapagawa sa mga activities, parang create something, mga Pero hindi na introduction. sinasabi na, yung Hindi. capstone nyo may ganito category. Hindi talaga. So, Sobrang, ibig sabihin, in a sense, na nababother ka ng sarili mong assumption dun sa kung ano yung mangyayari in the future. parang ganun. So, anxious ka na, na baka madali ka ng subject na to. Yes. Uy, magandang ano din yan since anxiety na related sa school pinag-usapan natin. Minsan kasi yung assumption mo na mangyayari sa school, naka-prepare ka sa assumption mo. Yes, Pero yes. pag ang nangyari, wala dun sa within the premise ng mga ina-assume mo, ma-anxious ka ngayon. Bad Kasi trip hindi ka ka din. prepared dun eh. Yeah, Oo. totoo. Yes. So abangan nyo kung ma-graduate po si Kuya taon. Pero yun nga, Inaabangan po it natin gave yan. me the anxiety, both good and bad. Kasi sabi mo kanina, di ba, may good and bad anxiety. No, yung good anxiety siguro na lang dun sa nangyari. Yung bad kasi, na-bad trip ako eh. Na-bad trip ako, na panghinaan ako ng loob. May mga task akong hindi nagawa. Yes. May mga classmates or blockmates akong na pissed off ko siguro or parang hindi ko nakasundo. Dahil dun sa, siguro nag-chain effect na lang nung pagka-bad trip ko dun sa pinaka-major capstone na yon. Siguro ang good anxiety na lang dun is na-push ako to study more. Yeah. Na-push ako to expand. Paano yung push? Ganun. Joke lang. Pero na-push talaga ako kasi wala akong choice eh. So ang una ko naisip, POS system. Yun yung pinaka-basic. Na, very common na kasi yun, di ba? Very common na siya. Kaya mo mag-download ng POS. Pero kung kasi sa POS system, sobrang critical nung mayroon ka client. Yung, alam mo yung client mo, partner mo siya, di kayo magkakatalo, magkakasundo kayo dun sa, eto yung system nyo, ito yung gagawin ko, ito yung bayad nyo sa akin. Ganon yung, yun yung crucial pagdating sa
application making. Yun, nasira. So, Oo, yun. nasira yung assumption ko. So, ayun, na-push talaga ako. Nag-aral ako ng Ng mabuti. Yes. Ang nangyari, naging game development. Yung, Nice. So, educational eh. So, one thing na natutunan namin is one of the best ways to teach is to let them experience. Yun yung thinking namin ng mga ka-groupmate ko. So, game ang naisip namin. Yeah, that's good. Very immersive. Pero ngayong 'di ba pasukan na? Oo. Papasukan na naman and ano naman yung nafe-feel mo na aside from that sa capstone? Yun lang talaga, capstone lang. Actually, oo eh. Kasi sa IT, parang, alam mo yun, basic na yung iba. Kumbaga, it just comes with it na lang. Yung parang mas stress ka talaga yung capstone. Kasi, yun, hindi siya solely by yourself. Kasi may kagrupo ka eh. Responsibility mo sila kahit na, especially ako, leader kasi ako. Or nag-assume lang ako na leader bubuhat ako. ka, ganun. Kasi yun, ito pala. Sa mga may dyan, may mga group mates sa Shoutout school. sa mga grupo ni Mark daw na bubuhatin niya. Hindi. Hindi naman. sorry. Hindi Sorry, naman. yun. Hindi naman. Shoutout lang sa mga na-estudyante dyan na may group o grouping sila ng projects. You have to decide. Mag talaga kayo ng isang leader. Isa yan sa pinaka na naging struggle namin sa group namin. Kasi walang taong nagde-decide. Oo, Lagi na kailangan lang, talaga may tol? Ano na? Kailangan Ano nang, may leader lagi na lang boto. Sa lahat Lagi naman na eh. lang. Sa lahat naman eh. Oo. So, yun, very crucial yung So, yun yung number one tip ko sa inyo. Na yun yung i-implement ko this year. Kailangan meron tayong leader. Someone na pwede nating sisihin. Someone na pwede nating ituro. Kung, alimbawa, nalagot kayo. Hindi. Hindi lang yun yung purpose niya. Parang siya kasi talaga yung mag-spearhead ng buong project. So, yun lang. So, yun. Okay, so feeling ko ang anxiety na ni Lance ngayon kung itutuloy pa ba niya ang IT. Yun na, kasi first year, second year IT. Second year. Ito, Second graduating. year, yeah. So, nag-anxiety na siya ngayon kung mag-shift na ba Ay, siya. kaya nahimik na lang siya sa Salamat, get. Ikaw naman, Lance, ano yung mga back-to-school anxiety na naranasan mo? Hindi lang sa ngayong college, pwede ka rin mag-recall sa dati. Siguro, Simula kinder, char. siguro sa akin is yung freshman, syempre. Ooh. Kasi, College. college, first year. So, Kasi online. Hindi, sorry. Hindi. Nung first sem, Face-to-face na ba yung- online. Okay. Then, nung dumating yung second sem, dun na. Kasi nung online, nung online setup yung pag-aaral, bida-bida ako eh. Kasi pa-chat lang, pa-video call Dali, no? lang, madali lang, basic. So, eto, dumating yung second sem. So, may mga taong di ka rin kilala pagkapasok mo eh. Kasi iba na rin yung mga mukha yung makikita mo eh. Pati unay mo lang sila nakakita. Iba yung profile, pre. Oo. Iba yung profile. Iba yung mukha Ikaw sa pa to. profile. Lahat kayo Pati ba pogi yung at mukha mo? magaganda online. Yung iba, pusa. Ganun. So, ayun. Pagkapasok ko nung second sem, nangangapapa ako kung sino-sino yung mga naging kaklase ko. Tinitignan ko yung mga mukha. So, hindi ko ma-approach kasi di rin ako Introvert. Introvert eh. Di ba? IT, introvert. Tapos lahat kayo introvert. Not kayo. And Kung merong IT na extrovert dyan, nanonood ngayon, comment lang kayo Hintayin namin. Yeah. So, ayun. Ayun nga, introvert nga. So, di ako ma-approach sa ibang tao. And, ayun nga. Then, may bigla na nag-approach sa akin, nakilala ko. And, ayun, nasalba niya ako sa anxiety ko sa... Ano sabi? Ayun, nakilala ko, uy, Lance. Uy, Babae, lalaki. Lalaki. Hindi sigurado ko lang. Madami sila. may nanonood pa rin. Bakit na mag-comment? So, ayun. Ayun yung anxiety ko nung back to school anxiety ko nung second sem. So it has Kumbaga- something to do with yung... Socialization. Okay. And then yung second naman na anxiety ko is yung sa skills naman sa pag-aaral. Oh. So, syempre, di ko pa alam yung mga mangyayari sa mga lessons and yung Okay. mga pag-aaralan. And pag titignan ko na siya sa module, sa Canvas, parang na-anxiety ako sa mga gagawin. And di ko alam kung ano. Overwhelmed ka. Oo.
So parang hindi mo alam kung kakayanin mo. or hindi. Ayun, mismo. Ayun lang yung mga naging anxiety ko noon. Yeah. Hanggang ngayon naman ba? Na May mga times. Ngayon, may dagdag na. Yung capstone. capstone. Capstone pa pre. Actually, ngayon na May capstone na kayo? This sem, di ko lang kung this sem or I-introduce yung... next sem. So alam mo na, huwag ka mag-a-assume na may ng category ha. Baka ibigay. Huwag kang mag-invento. Hindi na ako mag-asama. Ayan. Sayang. Gamitin mo yung anxiety to Share ko prepare. lang din, actually, medyo same kami dun sa skills part. Sobrang hirap kasi nun talaga. Sa IT kasi, it's not solely by the book. Di ba may mga subjects kasi na pag magaling ka sa book, magaling ka na sa buong subject. Nagbasa ako. Magaling na ako. Sa IT, since programming siya, pag wala ka ng practical skills, bagsak ka. Legit. Kapag wala ka nung, yung mga basic logic, hindi mo maisip kung paano to pagaganahin o anong mangyayari after this, bagsak ka. Kasi yung knowledge na nakukuha mo sa book, it just teaches you how things work. Pero hindi niya ituturo sa iyo paano siya gagamitin. So, kailangan Paano talaga. i-execute. Oo, yeah, 'di ba? So, more on talaga practical skills ang IT. So sa mga gusto pong mag-IT dyan na senior high school, Pag-isipan wag na. Wag. Pag-isipan mo Hindi, masaya naman ka. Ay, masaya naman. Masaya naman. Masaya ang IT. May mga party lang na hindi. Oo, meron na. Anxiety kasi yung topic natin ngayon. So, mga nakakaansyang bagay lang yung pinag-gusto. Oy, may nag-comment to. Isa sa mga rason para mag-anxiety when it comes to school ay remembering names. Remember? Oh, yes. May Lalo mga na pag tao iba yung talagang section ganun. na pinapasukan mo. Uy, yun yan tatawag. Uy, Lance! Uy! Uy, ikaw! Sino ka? Mag-hi ka na lang. Kamusta? Uy, ikaw! Pasimple ka, tinitignan mo yung ID. Di ba? Sino nga ba to? Kasi mahiya ka magtanong ng pangalan. Ang ganda naman ng ID mo. Yung mga kaso, kamusta? Pati nga ID mo. May bago. Yung akin na bakit eh. Friend na kita sa Facebook, di ba? Ano nga ba pangalan mo? Yun, ganun ako. Anong pangalan mo sa Facebook? Mga style nyo. Para hindi maka-offend. Yeah, totoo, Yan, totoo. isa sa mga. Ikaw naman, Kuya Chop. Yeah. Yung mga practice ko anxiety. Hindi na ako magkukwento na mahaba. Tatagal tayo. Tatlong category siguro yung pagiging anxious ko nung estudyante ako. Matagal na panahon na. Una, parang katulad ng kailan, social anxiety. Kasi pag high school ka, elementary, high school, kahit college actually, basta nasa adolescence ka, very important ang self-image dyan sa mga ganyan edad. Yes. Uy, totoo. Diba? So, lalo pag bago yung school, bago yung classmate, lagi kang nako-conscious kung paano mo ipepresent yung sarili mo, paano mo ipapakilala yung sarili mo, magugustuhan ka ba nila kung ano ka o kailangan mo bang... in my case, nag-aral ako kunyari sa Manila. Taga Rizal ako, nag-aral ako sa Manila. Iba yung culture doon. So parang kailangan ko bang sumabay sa kung ano yung uso, kung ano yung ginagawa, kung paano sila magsalita. Diba? So halimbawa, galing ka sa public school, biglang nag-aral ka sa private school na medyo pangyayamanin. Diba? Sample. O kaya medyo usually pag college, yung lumalayo na sila, nagpupunta na sila sa ano, diba? Sa UBEP. Oo, yung papasok ka sa classroom, may Starbucks kang ganyan. Ay, late ka, tapos may Tapos ikaw, coffee ko lang. Ikaw hindi ka nag-Starbucks, 3-in-1 ka. Batang 3-in-1 ka. Di ba? Ay, Starbucks sa dito. So, social anxiety, lagi ako nako-conscious and na-anxious kung paano ko ba ipepresent yung sarili ko sa tao. Kung paano tatanggapin ba nila ako. Okay ba saan na ganito? Sasabay ba ako sa kanila? Di ba? Ako naman, personally, medyo, kasi ang personality ko, strong personality ako eh. So, parang, ang lagi kong mindset, hindi ako sasabay sa trend. Ako yung trend. Wow. Ganun ako lagi. Ako yung self-image. Pero defense mechanism yun. Yeah, that's defense mechanism. yun. So parang di na ako mag-effort. Lumilitaw yung tuhod ko. Sorry, short lang ako. So parang instead na ma-pressure ako sumabay sa kanila, hindi kayo sumabay sa akin. Ganun. Pero defense mechanism. Yeah. Yung pangalawa, intellectual anxiety. Kasi hindi ako masipag mag-aral talaga. Uy. Hindi ako bobo pero hindi ako masipag. Tamad ako dun sa mga subjects na hindi talaga ako interesado. Hindi ka studious. O, lalo pag college. Pag college, kasi walang pakialam ang prof sa'yo sa college. Yung mga magka-college dyan. Kung tamad ka, tamad ka. Kahit ka magkakating ka, may klase, nandun ka sa hallway, dadaan yung prof mo, nakita niyang hindi ka papasok sa klase niya, nasa hallway ka lang, wala siyang pakialam sa'yo. Yes, Gusto mo totoo. magkating ka, bahala sa Di ba? Meron pa akong subject doon, swimming. Taga-Binangonan ako sa Taft Avenue yung school ko, swimming, 7 a.m. Oo, so...
Gagawin ko na, alas 3 pa lang. Gising na ako, alas 4, bumabiyahe na ako. Pagtingin mo sa school, langoy. So, intellectual anxiety, lagi akong na-anxious kung kaya ko ba ipasa to? Kaya ko bang ipasa yan? Ang course ko ng college music, hindi siya, talent-based siya eh. Yes. So, ang talent, may mga recital kami, it's really up to you kung paano ka gagaling. Kung paano ka magpa-practice, gaano ka dedication mo doon sa mga piyesa na tinutugtog mo. So, lagi ako na-anxious doon sa, lalo performance siya. Magpo-perform ka sa every end ng semester, perform ka sa harap ng maraming tao. Yung mga prof, nandun. Tapos syempre, pag nakakita kayo ng mga prof ng Conservatory of Music, masusungit ang itsura niya. Itsura, Intimidating. O pag mag-recital ka, nakaganyan lang sa'yo. Di ba, nakaganon lang, oh. So, na-anxious ako intellectually. Pangatlong anxiety ko sa school, financially. Financially. Kasi, bukod sa na-experience kong pag-aralin yung sarili ko, na-experience ko rin yung hindi kami, medyo tight kami sa budget, sa pagpapaaral. So, there's always that worry. Hindi mo kontrolado yun eh, di ba? Potential threat yun eh. There's always that worry na baka tumigil ako next year, baka tumigil ako next sem, kasi baka hindi kayanin. Totoo. Yung mga ganun. Baka, ito pa isa, baka hindi ako makapag-exam. Kasi hindi Yes. bayad. Nakakahiya yun, di ba? Nakakahiya yun. Yung Tas mga promissory kinakapos note. dyan. Ako, puro private school. Kinayod ako ng nanay ko na private school lang ako mag-aral. Yung mga kapatid ko na-experience sila mag-public. Ako, bunso, hindi. Ay. Pero, we are barely making it. Kasi mahal ang tuition sa private school eh. May mga time na gano'n, malapit na yung exam. Tapos, sasabihin na ng teacher, yung mga hindi pa bayad dyan. Ayan. Kakabahan ka na nun, di ba? Parang, ganun. ako lang ba yung hindi pa bayad dito? Baka naman, ito, laging walang pera to eh. Baka hindi pa rin siya bayad. Tapos magpo-promissory note ka, yung gano'n. Or ang ginagawa ng iba, hindi checkan yung paper mo or hindi i-record yung grade mo hanggat hindi ka bayad. So lalabas na yung mga grades. Yung sa'yo, blanco. TBA. Oo, blanco yung sa'yo kasi hindi ka bayad. Yun, nakaka-anxious yung gano'n. So akin yan, socially, intellectually, tsaka yung financially. Yun yung na-anxious ako doon nung estudyante ako. Okay, nice. Ako naman, nung bata ako. Sige, simulan ko sa bata. Siguro mga ano lang to. Hindi naman ako magkukwento. Sige, okay lang. Okay lang, ang dami nating viewers Hindi, ngayon. ano to, Anong grade? Anong grade? mga siguro mga preschool to LM. Oh, preschool tayo To magsisimula. LM. Okay, preschool. Pero hindi to ano hindi to. Make sure kumain na kayo ng dinner, ha? Popcorn Make yourself na. comfortable. Popcorn na kayo dyan. Ayan. Kasi sa mga bata, uso yung yung sepangs. Yan. Naalala ko before, ayoko kapag iiwan ako ni mami sa sa school. Yan. Kasi Shout parang... out, mami. Yes. Hi, mommy. Sabi mo naman, shout out, mami. Shout out sa'yo, tita. Anyway. Ayun. Ayoko yung kapag iwan ako ni mami kasi feel ko, ang dami kong mamimiss out na fun sa bahay. Ganon. Ay, talaga? Ayos to. Okay Lalo na kasi 'di ba yung kakagaling lang ng bakasyon. Syempre may parang hype pa ng hangover pa ng bakasyon, ng swimming, outing with family. Yun yung ayaw ko yung pag-iiwan ako ni mami sa school kasi feel ko like seryoso na ganyan, ang dami kong mami-miss out na fun. Ganyan. Pero masipag ako mag-aral nung bata kasi gustong-gusto ko kapag yung mami ko i-enroll ako. Yun nga lang, kapag yung una talaga like first day, ayoko maiwan. Gusto ko andyan lang siya. Yan yun. Oh, yun ang preschool. Oh. Grade 1 na tayo. Yung grade 1 naman, hindi, hanggang grade 1 actually ganun eh. grade 2, grade 2. Tapos ngayon naman, sige mag-ano na lang tayo hanggang simula high school. Yun na lang, high school. To college na to Sige. Relate ako dun kay Kuya Job sa financial anxiety. Ay, we? Relate din ako dyan. Oo, relate din ako dyan. Kala namin rich kid to mga to. Kabilang yata nila sa medyo Relate din ako dyan. Nahusgahan kita. Kayo kayo, prejudice. May prejudice kayo. So, ayun, kasi dati, hindi pala dati, yung daddy ko kasi maaga namatay. So, si mami yung nagpapaaral na lang sa akin. Since si mami na lang yung tumataguyod, syempre, hindi niya kaya ng siya lang syempre, nag-aaral kasi ako sa private school. So, medyo malaki-laki yun. That time yung kuya ko nag-aaral din. So, hindi niya kaya lahat. Kasalanan ng kuya mo. Yan. Kasalanan ni Kuya kasi. Charot. So, lagi akong may constant thought na makaka-enroll kaya ako this sem. Ganyan. Pero may nagpaaral sa akin. Praise God, may nagpaaral sa akin. May nag-sponsor sa akin. Yeah.
Kaya ako nakapagtapos din dahil So, scholar ka dati. Yes. Okay. And scholar din ako. mo rin yun, yung financial. Na-experience ko rin yun. Tapos, hindi siya masaya. Hindi siya yung magandang feeling or comfy talaga. It's very anxious Ay, talaga. high school yan, college. High school to college siya. Lalo pag high school kasi mas nakakahiya. Yes. Pag college kasi parang medyo hindi na ganun ka big deal pag wala kang pera eh. Pero pag high school medyo nakakahiya yung parang Kasi din sa college din kasi ma-experience o makakamit ka ng mga tao actually working student eh. Oo, So, marami. alam na nila. Lalo pag nag-aral ka sa school na talagang ang demographic ng students masa. Pero pag sa high school medyo nakakahiya. Lalo pag Yeah, private school ka Private. na. Private kasi ako nung high school ako. Tapos, medyo reserve yung mga kaklase ko dun. And Pero hindi mo naman na-experience yung wala kang baon. Ganun. hindi naman. Classmate mo, naka-chicken nuggets. Hindi naman, Tapos hindi ikaw, naman. Kasi pabibo rin yung mami ikaw ko eh. piatos. Pabibo rin yung Piatos mami tsaka ko. fruit soda. Ang worry ko lang din nung high school ako is yung acceptance. Kasi sa ganong age talaga, uso, or hindi naman sa uso, pero rampant talaga yung ganon na iisipin. Kasi katulad nga ng sabi ni Kuya Jop, di ba? Self-image. And yung self-image, nakadikit yun sa peers. Yung talagang acceptance, yung maghahanap ka dyan ng dito ba in ako, dito ba hindi. Ganun. And gusto natin lagi, dahil pinoprotektahan natin yung self-image natin, para yun sa acceptance actually. Tanggap ka ng iba. Yes. Okay. People pleaser kasi din ako dati. So, Grabe ka! yes, please. People pleaser din talaga ako dati. So, gusto ko in ako. Grabe. Tapos yung ugali nila, gusto ko ugali ko rin. Ganun. Para Sumasabay in ka ako. talaga, no? Yes, ganun ako dati. Nung high school. Pero nung college kasi, more on sa financial, financial side na ako na ina-anxious. So, yun yung isa sa mga na-experience ko na hindi talaga maganda. Pero praise God, kasi nga, Nakasurvive ka, no? nakasurvive, yes. Gumagawa talaga siya ng way Yeah. para makapagtapos ka. Yun. So, huwag kayo masyado ma-anxious. Yes. Titigil din kayo. Ay, pero Kayo kuya, ma-anxious, titigil din gusto kayo. kong i-shoutout lahat ng scholars dyan. Oy! Yes! Ako din po ay isang Scholar din to. Scholar ng bayan. Scholar ng bayan, pare. Joke lang. So, sobrang laking tulong actually ng pagiging scholar po. So, shoutout din sa mga, tawag sa kanila, groups or organization na nagbibigay ng mga gantong grants sa mga estudyanteng tulad namin dati. Ito ngayon, di ko alam kasi kung part pa ako ng scholar ng bayan. Pero may nagpapaaral naman sa'yo. Okay. Oh yeah, may nagpapara sa akin. So, shoutout din po sa atin. Shout out din sa mga working student dyan. Yes. Yung mga working Yes. student dyan, pinag-aaral nyo yung sarili nyo. Salute. Astig kayo. Solid. Meron nag-comment ang isa daw sa anxiety ngayon is yung biyahe. Kung maliliit ka daw ba, gaano katagal, aabot ka daw ba sa klase? Road trip, no? Tambay sa kalsada. Actually, doon ka na mag-first period. And usually din, kapag late ka, di ba? Usually, ang daming bumabagsak dahil sa late, ah. Kasi may Parang mga kanina, prof no, na hindi nambabagsak. nagsuspend ba sa Taytay ngayong araw? Nagsuspend po. Sa Pero iba very hindi. late. Pero grabe yung Kami nagsuspend. traffic. Grabe yung traffic. Yeah. Yeah. Very late ng announcement actually kasi nangapapa sila. Pero yun yun. So, ayun. So, pinag-usapan natin yung mga anxiety na naranasan natin or nararanasan pa natin during our student days. And kami ni Kuya Jop during our student days. Teka And lang, kayo. kailangan ko isingit to, sorry. Ay. Honey has a potential of becoming a great speaker. Uy! Wow! Sino yan? Ano yan? Oo. Wow, Shout out sa'yo, Sir John. Sir Uy. John. What an Nice. honor. Sir John. Yes. So, si Honey lang. Si Hani lang. Okay, alis na po. Alis na kami. Let's go. So, yan. Sayang yung necktie mo. Quit na tayo. Oo. Sir John, kung nandiyan ka pa, comment mo. Iba naman kay Mark. Mark has a potential to gano'n naman. Iba naman. Thank you. Anyway, balik tayo. Ano sinasabi mo kanina? Sorry, Balik sorry. tayo. So, wait lang, saan na nga ba? Ayun. So, eto na nga. So, pinag-usapan na natin yung mga anxieties natin before. Pero of course, nung mga panahong estudyante, and yung mga estudyante naman, hindi naman puro anxiety yung nararamdaman. Siyempre, mga fun memories din yan. Ay, So, we? share nyo na. Ay. Di mo sure? Ay. Masaya kayo nung high school? Ay, kawawa ka. So, share nyo rin yan. Kayo, ano bang mga fun Saya. memories? Mga Yan. fun Yung mga moments nung- fun moments nung talaga. students. Nako, Okay. 2 hours to. Agay. Sige, sige na. Diretsuhin ko na.
Mark Jericho Calderon has a potential to love. Ay, kakasabi ko lang. With eye emoji. Kakasabi ko lang. Mga ganun, no? Shoutout mo naman si Mami. Ay, shoutout po. Tita. Pero yun nga. Ano, ano ba, i-share ko kasi sakto din kay Kuya, ayun, love life. Love life. Isa sa, Eto na. ayan, high school. Syempre, Yung masaya pinag-uusapan natin, ha? Masaya no? Masaya to, masaya. Sobrang saya. Diba? Sino bang hindi nag-enjoy nung high school nang walang love life? Ay, meron. May tumataas ang kamay dito. Di pala lahat. Di pala Uy, di ka lahat. nag-girlfriend nung high school? Shoutout, sige, shoutout na lang sa Pero mga for sure hindi may mga nilandiyan mga yan. Ayan. May mga nilandi, may mga nilandi sila or may nanlandi sa kanila. It's just mamili ka na lang kung ano ka doon. Pero ayun, ako kasi is ko lover boy kasi ko nung high school. Hindi ko na siya ikakaila kasi most of the listeners na naman. Kasi shinare ko yung live stream natin. Lover boy ka nung high school? Oo, kilala nila ako. Hindi ko Nung na, high school? nung high school lang. Nung high school? Oo, like hindi ako na parang Ay, bakit ba ito yung pinili ko siya? ayos. Pwede ba mapalitan? Sige, palitan ko na lang. Sige, ulitin mo yung tanong. Oh, reset. Take two. Take two. So, Mali ka pa. Oh, teka lang. Kunyari wala nangyari. sige, Oh, sige. go. so ano naman yung mga fun memories nyo nung high school? fun Hindi lang high school memories. buong student days nyo. Okay. Kasi fun memories sa high school, tropa. Tropa, siyempre. Masaya. Siyempre, number one ang tropa. Sila yung, hindi. Pero legit tropa din. Babaguhin ko na talaga. So, tropa, siyempre. Pag tropa kasi, sila yung nagbibigay sa'yo ng sobrang daming experience na sa high school mo lang mararanasan Yes. actually. When I look back ngayon sa dati kong ginagawa, actually sobrang nakakamiss yung, alam mo yun, yung tropa mo nung high school. Pero wala na, hindi mo na pwedeng balikan yung mga panahon na yun. Doon mo na experience yung mga kalokohan, kahit na kalokohan masaya. Alam mo yun, yung ano mo pa, i-defend mo pa na it's our time. Hayaan nyo kaming manggulo. Hayaan nyo kaming mangulit. We are the generation of today. Empowered yung mga high school dati. Pero hindi, yun lang. Kasi doon ko na-experience halos lahat ng pwede mong ma-experience bilang kabataan, high school. Sige, magbigay ka ng isang example. Ayan. Number 1 sa akin, para sa akin, yung mga tambay. Tambay, syempre, hindi mo mawawala yan high school days. Tropa School kasama mo yan. Tropa yan. Naranasan kong mga bisyo. Ayan. Hindi ko na siya, Ano bisyo mo nun? Magmahal. Ay, hindi. Sorry, nababalik tayo. Na-experience ko yung mga different kinds ng bisyo. So, Uy, may nag-comment kaklase mo. Famous si Mark sa school namin before. sabi na may Comment mo bakit siya famous. Sabi na eh. Kung meron ka nalalaman na probably hindi namin alam, paki-comment Yeah. lang. Wag, kilala Kasi, kita. Baka meron kang masasabi ngayon na wala pang may alam. Alam ko kung saan ka nakatira. Sige, sorry bala. Kami bala. Pero ayun nga, yung mga different experience, though medyo hindi maganda, pero may mga maganda din naman talaga. Like, doon ko natutunan yung mga some of the basic skills na meron ako ngayon na hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Like? High school ako natuto maggitara. And Ay, oo, until yung mga now. jamming, no? Oo, High syempre school. naman. Anong mga uso nun nung nagigitara ka? Kasi First, nung mga magbalik ira pa yan. Hindi. Yung Kasi yung na magbalik siya, ira legend, parang... legend na siya noon. Nung time ko, legend na siya. Ano panahon natin yun magbalik ira. Emo, after ng emo ira, SpongeBob. magbalik ira. Hindi, sponge ko na elementary ako nun. Ay, ganun. Oo, matanda na yun. Natuto ako mag-gitara. Grade 7 ako. Ang una kong natutunan, All of Me. John Legend. Ay, so yung mga panahon yun. Yun. Hindi ka ba panahon ka na ng Four of Space yata eh? Hindi. Ay, hindi. Ano na yun? Sila ano na yan ngayon? Yung mga kabataan natin ngayon. Di ba Adi era ka na? Yung mga Ben and Ben ka na? Aesthetic era Hindi na na, yan college eh. ko na si okay. Adi. So, Okay. ayun. Tanda ka na rin pala kayo. Ayan, mga All of Me, All of You. Yun. So, yun yung unang song na natutunan ko sa gitara. And up until now, isa akong gitarista sa local church namin. So, sobrang siya, essential siya.
Doon, kumbaga, yun yung nag-start nung spark nung nung passion ko sa music. Ayun. Diba? Maayos ang sagot. Maayos! Maayos. Maganda yung mga sagot mo, bro. Medyo na-amaze ako sa wisdom mo yun. Ayun. Ikaw naman, Lance. Ano ba? Sa high school na. So, ang mga masasaya sigurong experience ng high school is, syempre, tropa din, tropa. Parang hindi ka masaya. Tropa. Masaya ka ba? Hindi. Dami ding... Parang naiyak ka, tol. Parang iyak ka, Daming Lance. experience naiyak ka eh. na common sa mga high schoolers na, ayun nga, bisyo, mga ganon. And mga tambay, mga kalokohan. Naranasan ko yun lahat. And Sample ng kalokohan. Sample. Ayan. one time nag-cutting nanonood ako. yung tatay Uy! ko. One time nag-cutting. One time lang. One time na. Hindi. Tipid Two ah. time. Buong high school na yan. Tumawad pa. Buong high school na yan. Twice ka lang nag-cutting. Okay. Grabe, ang bait nito. Mabait ako eh. So, kung yung mga katingero dyan, comment lang kayo ha. Kung mga nakailang cutting na kayo, approximate. Mahina. Sabihin niyo, mahina ka, Lance. Yung cutting mo ba, may over the backwood ba yan? O may, paano ba ang cutting Hindi. sa... Pag Ginagawa mo. pag papasok na, biglang liko. Ay, So, hindi ka na talaga na. yung lowest form pa ng Hindi kasi cutting. yung iba-iba kasi ng level ng pagka-cutting, bro. Explain lang natin ha. Yung mga entry level ng cutting, Yung ganyan. Alis ka ng bahay, pero hindi ka tutuloy sa school. Ayun yung mga entry level. Tapos, may next level dyan. Next level dyan, yung katulad ng mga ginagawa nila Kuya Kenneth nyo. Ayan. Nasa loob ka na ng school, Tsaka ka mag-over the lalabas. backwood ka. Ayun. So, pwedeng ilaglag mo muna yung bag mo, tapos akit kang ganun. Yun ang hardcore. Check mo Yun yung ang hardcore, guard. pre. Kung kailan walang guard, pwede kang diretso bilyaran, computer shop, depende kung ano yung Take era note nyo mo. to guys Oo. ah. Gagana yung utak mo dun. Ang pinaka-highest level ng mga katingero at katingera, galing na sa room. Yung. Nakita na ng teacher. Ayun. Nakita na ng advisor. Nag-may I go out. Ayun. Saka nag-cutting. Yun yung mga legend. Ayun. Grabe. So ikaw, this May experience mo na yung entry level ng pagkakata. Level 1, level 2, or level 3? Level 1. Tapos 2 time. Ang bait naman. Oo. Ayos din. And then, ayun nga, sa sa bisyo, like yung after class, biglang tatambay, tas hayayaan ng mga kalokohan or Ano? ayun, mga... Reveal, kalokohan, mga reveal. Ano nga? Ay, no. Sige, nanonood mama at papa mo. Alam na nila yan. Sige, yung tatay mo, napakahirap magtrabaho sa maraming lugar. Sige, sasabihin mo yung mga... ayun. And yung mga yung mga banding ng mga magkaklase na hindi na ngayon masyadong nagagawa kasi nga college. So, Yung banding nila nun, jamming. Kayo, ano yung common na banding yun? ganun din, may mga jamming din and then may mga kwentuhan, yung mga yung wholesome na kwentuhan. Wow, wholesome. Grabe, wala talaga. Iba talaga to sila. Ganun talaga, Dean's Lister yan eh. Wow, iba talaga. And then, ayun nga, totoo nga yung sinasabi ng mga iba na matatanda na sulitin mo yung high school days mo. Kasi pagka kuntong-tong ng college, hindi mo na magagawa yung mga ibang bagay. Ayan. Na ganun. So, ayun. And then, ayun lang yung mga masasayang So, nasulit mo naman. sulit naman. naman. Pero may With two mga, cuttings. syempre may mga negative, happenings nung high school. So, ayun. By sulit, ibig sabihin nun guys, yung mga young listeners natin dyan, sulitin in a good In a aspect good ha. way. Hindi lang yun. Hindi yung sagarin nyo yung mga kalokohan nyo. Nasulit nila kasi naging mabuting estudyante siya. It's okay to Wholesome have nga daw fun. yung mga tambay nila di ba? Wholesome. It's okay to have fun. Pero iba Basta- yung mga sinishare niya nung naka-off cam tayo eh. Joke lang. Iba pala. May nag-comment, sandali lang. May nag-comment, parang sama daw nila kasi level 4 daw yung cutting nila. Uy, ano yun? Paki-comment, paki-explain yung level 4. Hanggang level 3 lang yung alam ko eh. Hindi kami Explain na lang sa informed. comment yung level 4. Oh, sorry, Ayos, may tuloy. level 4. So, ikaw naman, Kuya Job, ano yung mga fun moments mo? Parang balita ko, kasi Kuya Job, marami-rami. Nung high school kasi, medyo, high school na lang din, ano. Nung college kasi ako, working student ako noon. Tapos patigil-tigil ako, nagko-call center ako habang nag-aaral. So may mga time na magsa-stop ako for 1 sem, tri-sem kami. May mga time na diretso. So, hindi ko talaga siya na-enjoy. Tapos,
more on yun yung mga yung struggle days ng buhay ko yung college eh. Kasi I need to work para mag-aral ako. Nasa working student ka rin noon, kuya. Working student ako college. Tapos may mga time naman na may mga kamag-anak ako abroad, tinutulungan nila ako sa pagpapaaral. Yung ibang friends, ganyan. So, ang high school siguro yung marami kang core memory. Bukod sa katulad ng mga shinare nyo, doon ko rin unang natutunan yung mga kalokohan, bisyo. Doon din ako unang natuto sa music. Kasi panahon namin emo. So yung mga inaabot dyan yung panahon what's the point? ng mga typecast, yung mga kausuhan ng ng Chico Sai. Kausuhan nila. Kung yun yung inaabot yung era ng high school kayo, matanda na kayo. Yun lang ibig sabihin nun. Bisyo, music, barkada. Kasama na yung love life. Malandi din ako dati. Siyempre, magandang lalaki tayo. Yun. Marami tayong nun. Ganun pala dapat pag i-share yung love life. Magandang lalaki. Magandang lalaki. Confident. Feeling ko, nung high school din kasi ako naging Christian. Incoming fourth year high school, naging Christian ako. Feeling ko, ang ginawa ni Lord sa akin, malapit na ako sumagad sa kalokohan eh. Kasi, at that time, yun nga, nagbibisyo ka na, inom, yosi, marijuana. Tapos, may time na meron akong frat, mga fraternity, mga gang. Meron akong kabrad dun sa frat na yon, nakaklase ko sa school. So pareho kami ng frat. So ngayon, tamang trip kami, sabi namin, buo tayo ng frat dito sa school, buo tayo ng gang dito sa loob. Hindi siya fraternity na legit ha, yung mga gang-gang lang. Tapos mag-recruit tayo. May Gangster samahan pala. kami. Gangster pala si Pastor. Stoink. Dalawa kami founder. May mga kamayan pa kami. May mga codes pa yun eh. May mga ano pa yun. May Sample mga, ng codes, May kuya. mga core values pa yun. Baka May mga ganun pa yun. kabisado mo pa. May mga password pa yun para malaman May mo mga kung legit na doctrines din member. ba yun? Oo, may mga ganun yun. Gumawa kami ng ganun. Tapos ni-recruit namin yung mga kaklase namin. And true enough, kasi yun nga, importante yung self-image eh. If very confident ka sa sarili mo, kahit sabihin mong ano lang siya, coping mechanism mo lang siya, or defense mechanism mo lang siya, you tend to influence people. So, doon ko rin unang nakita na, may gift pala ako sa pagsasalita, tsaka pag-i-influence ng tao. So marami kami na-recruit. Yung mga pinakamatitino at matatalino sa batch namin, tsaka yung lower batch namin, sumali dun sa fraternity namin. Sumali. Nandun kami sa bahay ng isa naming kaklase, nag-cutting kami, piniringan namin silang lahat. Tapos talagang, yung iba, sinasampal-sampal pa namin. Sigaw mo, I love Jopel Bargan! I love Jopel Bargan! Pak! Pak! Yung mga, alam niyo yung mga ganong initiation. Matagal na po ito, wala po. Disclaimer lang po sa mga nanonood dyan. Pastor po ako ngayon, ha? Tapos, Nagbago na. meron pa kumuha kami ng parang lumang kahoy. Pinadel namin talaga. Tapos nalaman siya sa school. Kasi nga, ang dami naming nag-cutting eh. Maliit na private school lang eh. Nalaman. So kinabukasan pinatawag kami. Tapos, syempre ako yung tinuro nila. Dalawa kami founder. So, Kasi I love Jopel Bargan. punta naman ako dun sa office, dun sa mga may-ari ng school. Tapos tinanong nila ako ano nangyari. Yung co-founder ko, absent nung araw na yun. Ako, nalasing yata siya, hangover, absent. So since absent siya yung tinuro ko. Wala siya dun to defend himself. Grabe si Pastor. And true enough, ito nga kaya ako nalaman na may gift pala ako talaga na magsalita. Na-convince ko lahat nung faculty na siya talaga yung may kasalanan. At parang biktima lang din ako. Ayos. So, anong nangyari? Na siya, expulsion. Grabe. Yung mamarkahan yung card niya na hindi na siya pwede makapag-enroll kahit saan. Ay, grabe. Ako, may kabatch siya. May kabatch ako. Shoutout sa'yo, Manuel. Si Manuel, dati ko pa CG yan. Lower batch sa amin yan, doon sa school namin sa Alam niyo ba yung story ko? Alam niya lahat. Parang sumali ka nga din yata, pinadel din yata. Hindi ko na malala. Tapos, kasi sagad na rin ako nun eh. Inom, yosi, marijuana, tas rebelde sa magulang, tapos sa relationship, nag-engage ka na sa premarital sex, yung mga ganun. So parang feeling ko, alam na ni Lord na sasagad to eh. Or baka makabuntis ako, or baka pag nagtapos ako ng high school nang talagang sira ulo ko, baka hindi na ako mag-college, baka ano na mangyari. Doon na ako parang nag-turn around ni Lord. So nakapag-camp na ako nun sa church natin, sa GenCon. You know? Naging Christian na ako nun. Yung fourth year ko, yun yung unang year ko na Christian na ako. Nag-lead na ako ng cell group. Ayan, si Manuel. Cell group member ko yan since high school. Ayun. Nagsi-cell group kami. Tapos, yung bida-bida na ako sa school, inaayos ko na yung grades ko. Hindi naman tumaas eh. Pero umayos naman kahit konti. Pumasa naman. So, nakagraduate ako. May award pa ako. Best actor ako sa play. So, yung huling year ng high school ko, ang saya niya kasi nasa tamang landas na ako.
Pero yung mga earlier years, ang saya niya, pero puro kalokohan. So, yun yung experience ko naman. Parang gusto ko gumawa ng case study ng mga nabiktima ni Kuya Jopel. Oo. Baka hanggang ngayon, searching pa rin sila sa totoong founder. Nagtatago. Naalala niyo pa? Ito, sorry sige ko na story. Meron akong ka-classmate lower batch nung high school. Ito, nag-comment nga isang ka-schoolmate namin. Chick boy daw ako. Hindi, pero chick boy talaga. Maganda lalaki tayo. Ayos. Kung meron dyan mga nanonood. Kasi hindi ka pa nga Christian noon. Yeah. Yung isa kong ka-classmate, matino siya. Tinuruan ko mag-yosi, tinuruan ko mag-inom, tinuruan ko ng kuno ng kalokohan. Tapos hindi naging maganda yung trajectory ng buhay niya kasi ako naging Christian. Tapos siya medyo bumisyo-bisyo. Pero, praise God, nag-church siya ngayon dito. Nice. So, may ganun pa rin success story. Yeah. So, ayun lang. Sorry. So, Tuloy. dun mo talaga makikita yung grace ni Lord. Yeah. Kaya niya talaga magbago ng mga tao. Kasi katulad dati si Kuya Jopel, di ba? May organization siya or secret organization Gangster sa school. siya nun. Huwag mo na sabihin org. From Or gangster. Ayan. From gangster to pastor. Wow! Wow, sorry. Grabe yun. Kaya talaga magbago. Diba? Solid. Ito, nagbago na to. Ito na yun. Ay, sagad na yun. Nagbago na to. Sagad na. Ayun. Parang yan na yun. Binago na yan. So ako naman, yung mga fun moments ko and experiences lalo na nung high school ako, is yun nga yung jamming. Kasi dati, lagi rin kami nagja-jam. Musician nga rin pala to. Classics. Yeah. Ayan, nagja-jam kami. Tapos, kapag yung walang teacher, ang saya-saya namin. Kasi maglalabasan na kami ng mga beatbox. Yan. Tapos yung buong section namin, kantahan. Yan. Diba yun? So, shout out. Ano yung nasa bag yung beatbox? Walang teacher. Iniiwan lang. Beatbox. Iniiwan lang siya Okay. sa classroom. Ayan. So, Ayos. shout out sa mga batchmates ko dyan kung Yun. nanonood kayo. Tapos, hindi lang yun. Ang daming extra curricular activities nung high school ako. So, yun, very active ako nun. Tapos, ang dami kong friends. Yun din yung isa sa mga pinakamasaya rin na moments kasi marami akong friends. Tapos, din. Oy, may mga people kalokohan. pleaser ka. Yeah. Ganun talaga pag people pleaser. Dami Marami kong friends. friends. Sorry, Hart. sorry. Anyway, ayun nga. Yung, naranasan ko rin mag-cutting actually. Oh, yan. Anong level? Level Na-explain na ba yung level 4? Hindi pa Level na-explain 2. Yung akyat bakod. Yan. Uy, Yan yung sa level Manila two. days ko. Ah, ito pala yung level 4. Mag-aabot ng yosi sa guard. Tapos automatic yung guard. Ayos. May transaction. Kaya pala level 4. Maganda yun. Tsaka malupit doon kasi nakapagpasok ka ng yosi sa school. Oh, yeah. Bibigyan mo sa guard. Oo. Ano yung sa cutting mode dati? Yung sa cutting ko, level 2 lang yun. Di ko kasi magawa yung Akyat level ba ako? 2 kasi may Ganun. barbed Nag-akyat wire. bakod ka? Ayan yung mga Manila days Nagde-defend. ko. May barbed wire daw yung school nila. Hindi niya magawa. Hindi, pero ginagawa yun. May gumagawa nun. Comment kayo kung may gumagawa nun. Yung may mga bubog. Oo, yung bote na basag. Sa inyo, ano yung nugget mo? Bubog. Tapos, di ba nakapalda kami high school. Yung sa loob ng Huwag palda po ko, kayo maniniwala sa PE itsura ako. ni Hani na mukhang mabuting Tita. tao. Tita, ito po yung ginawa niya. Tita ba, tita? Mami, nakagraduate naman ako. Sabi ka ba kay mami? Na-reveal niya. Ayan, tita. Oh, so tuloy yun. Ano yung nag-over the back? Oo, nag-overblabakod talaga ako noon. Tapos it was fun actually. Pero ngayon, looking back, parang naiisip ko na, sana pala hindi ko na lang ginawa yun. Uy. Ayun. Pero yung feeling kasi noon, it was fun back then. Pero, May nag-comment, prom princess ka daw. from Princess. High school lang yun, high school. Ayos, Sa ayos. Rizal na ako nung nag-aaral. Pero itong mga kalokohan days ko, sa Manila days to. Yan. Yun yung mga fun or core memories sa akin. Tapos, Sayang na kung- Jejemon din ako nun eh. Yan. Actually, Hani, may nakuha kaming footage nung nag-over the bakod ka. Sayang na sana may mga ganun yung i-reveal sa'yo bigla. Ito yun eh. Di ba ito yun? Di ba ito yun? Iwasan Ikaw yung to eh. Tapos naalala ko pa nun kasi tropa ko din yung mga guards dun. So, pag nakikita ako, So meron hindi kang sila naninita. Hindi ka naman nag-abot ng Yossi. Hindi ka naman level Anong 4. inaabot mo? Wala. Sa ala, hindi siya level 4. Oo, wala siyang naman. Tapos yun,
Medyo nagwalwal din ako nun actually. Hindi pala medyo, nagwalwal din ako talaga Mga nun. bisyo-bisyo, ganun. Yung mga inom days, ganyan, na pinagsisisihan ko ngayon. Yeah. Na hindi ako proud doon. Pero for me, fun siya kasi kasama ko yung mga friends ko nun. And, pero yung mga friends ko nun, hindi ko na sila friends ngayon. yun. That's the sad part. Malinaw ha, hindi pinagsisisihan niya yun. Yes. Baka kasi ang maging take away nila dito, kung gusto nyong maging masaya ang high school ninyo, Uy, Let's hindi. go. Hindi. Nag-share lang kami. gawin niyo yung mga shinare nila. Hindi po ha, hindi yun ang message namin. Share lang Lilinawin lang po namin po disclaimer, hindi po ito ang inyong gagayahin. Yeah. Hindi mo to Ito ay advice. mga testimonies lang po. Hindi mo to advice. Hindi Yes. to advice. Na pinagsisisihan naman namin ngayon. Ayan. So, yun yung mga fun memories ko lang mostly sa friends talaga. Yeah. Ayan. So, ano naman yung nakapag-overcome sa inyo? Nung going back sa anxiety. Oh. Ano yung nakapag-overcome sa inyo nun? Okay, sige. Nakapag-overcome sa akin, sige, balikan natin yung high school. Kasi yung high school, dyan din ako naging Kristiyano. Christian ka na. Oh, Christian ako. Christian ka pala? Opo, Christian po ako. So, yun, grade 7 actually. So, first year sa mga matatanda dyan, or yung old terms, first year or grade 7, dun ko unang na-encounter si Lord. Actually, sa sobrang hype ko nun, first camp ko kasi yun sa Baguio pa yun, rebirthing, sobrang di ko makakalimutan yun. After camp, pagpasok ng school, bumuo agad ako ng CG. Walang training, walang alam mo yun, mga Christianity 101, walang ganon. Gusto Batas ko ka pala eh. i-share agad yung word ni Lord. Pagpasok mo sa room, no? Talaga. Naugasan ka na ba ng banal na dugo ng tupa? Hindi mo na ako ganun ka-extreme. Pero, wala lang, take note lang din na back then, talagang introvert din ako. So, yung part na yun, sobrang naging challenging para sa akin. Kasi, hindi ako magaling kumausap ng tao noon. Hindi ako ganito magsalita nun. I think nga, hindi pa rin ako magaling ngayon eh. Dati, mas worse pa yung communication skills ko. Hindi ako marunong mag-invite. So, parang nag-invento ako ng ways to invite people sa church, sa CG. I remember pa kuya, actually, hindi ko alam kung naalala mo pa, nadala kita sa Benamin. Ay, nag-name drop. Pero nadala kita sa school ko dati, di ba? So, that was Nag-lead ako ng CG doon. ikaw yung ewan ko kung naalala mo, ikaw yung nag-word. Ikaw yung nag-word. Oh, yung puro babae nga yung CG nun eh. Joke lang. Eventually, ikaw pala. Hindi. Pero yun, sobrang puspos ko nun. Sobrang hype na hype ko sa Lord. Kasi fresh from camp. So, sobrang, hindi ko alam nung time na yun na pala yung simula. May tanim na pala ako nung time na yun. Naramdaman ko kasi yung pagmamahal ni Lord. Naramdaman ko yung nabago ako dun sa camp na yun. So, kumbaga, kahit na-experience ko yung mga na-experience ko nung grade 7 to 10, 7, 8, 9, 10, mga masasamang bagay na akala ko masaya, akala ko maganda for me. Going back to grade 7, nagkaroon ako ng tanim sa akin na nagsasabi sa akin, boy, hindi dapat ganyan. Nahalala ko nun, nag-organize ka pa nga ng parang concert sa loob ng school, di ba? Oo, kasi nagpunta Gen-Con doon, nag-concert tayo doon, tapos nag-share tayo ng word niya. Yes, kuya. Siguro grade 8 na yata yun or grade 9. Kasi nanalo ako bilang vice president ng namin. Honest. Student council namin. And ayun, Easy. pero feeling ko nanalo lang ako nun dahil prom Pogi ka. prince ako and Prom king. So, prom king ka, tapos naging, ikaw, prom ka naman, prom Princess. queen, princess. So, ayun, siguro yun lang yung dahilan. Actually, kung may mga kabatch ako dyan, please comment down below kung yun lang talaga yung reason. Kasi wala naman talaga akong alam sa administrative skills. Wala akong ganun. So, wala lang. Nanalo lang ako bigla. Naging vice president ako. So, ang una kong parang naisip na gawing project sa school namin is to involve Gen-Con talaga. Kasi kilala na ang Gen-Con dati pa na ma-production. Pagdating sa, alam mo yun, production outside, sobrang galing ng Gen-Con. Mga music production, yung mga mga seminars, mga ganun. So, yun yung una kong naisip. So, nung grade 8, hindi ko sure kung grade 8 o grade 9. Dinala ko talaga yung Gen-Con. So, sabi ko, magpapa-concert ako dito. Dadaling ko ang Gen-Con dito. So, yun. Nagpatuloy siya up until now. Binago ako.
mula nung grade 7, binabago ako hanggang ngayon. Nice. Yun lang. Nice. Ang ganda nung term na binabago hanggang ngayon. Yeah. Yes, kasi Oo, kasi parang, no? kasi Bawal ka na magkamali. Binago ka na? Wala na pa. Kala ko ba binago ka na? kasi Yeah. masingit ko lang sa developmental psych kasi ang development kasi ay life it's a lifelong siya na na yung development kasi hindi siya yung nagtatapos. Kahit na matanda ka na, kahit na ano pang edad mo, bata ka man, you're still developing. And yun yung maganda rin na pwede nating ma-relate sa Christianity din. Na patuloy tayong nagde-develop din as we grow further and magpakalalim sa Lord. Yeah, totoo. Yun. So yun, ganda yun. Ikaw naman, Lance. Lance. Sa akin naman, yung... Parang naiyak ka. Hindi, Uy ka lang. Sa akin, naging Christian kasi ako nung... Elementary ako kasi nun eh. Elementary ka naging Christian? Nung napunta ako sa church, kasi camp nun. Bakit parang ayaw natin? Hindi ba tayo masaya na maaga siya naging Kristiyano? Hindi. Kaya pala two cuttings Yung lang. mga elementary... Ibig sabihin, sorry na ano ko lang yung timeline. Ibig sabihin, nung nag-cutting ka, Kristiyano ka na. Christian. Kaya level 1 lang. Level 1 lang Kasi talaga. kasi, di pa tayo Christian nun eh. May testimony yung kayo. Yeah. may konsensya pa. Kaya pala. Okay, malinaw na. Okay. So, yun. Nung elementary days is parang wala pa akong masyadong muwang sa pagkakakristyano ko nun. So, parang nasama lang ako sa camp noon and then, ayun, sa high school days ko siya parang naging mature, parang nag-grow as a Christian. Oh. And, ayun, dun sa timeline na high school ako, dun yung may mga sablay-sablay na kahit Christian ka, ang dami kang sablay eh. Then, bawat season, mag-grow ka din, may sumasablay, mag-grow. And minsan nawawala din ako sa Lord nun. Minsan nagbabackslide ako nun. Nawawala ako sa church. Parang umiiyak ka talaga, Lance. Pero so what you're trying to say is, nung naging Christian ka talaga, yun yung reason or yun yung naging way out mo Oo. sa anxiety. Okay. Hindi naman siya totally nawawala and nababawasan siya. Oo. Hindi siya yung totaling pag na-overcome na yun, mawawala na. So, Kumbaga may hope, no? parang lumalaban pa. Ganun. And Ganda then- yun, ganda. And then, ayun, as dumating yung after ng high school, dun mas parang naging grinding days ko hanggang ngayon sa church, sa serve kay Lord. And ayun lang yung So, timeline. kumbaga, ang laking part din ng ministry mo. Oo. Oh, Yes. yun. Sobrang importante yung impact sa akin ng ministry ko ngayon. Yeah, totoo. Galing naman nun. Nakakaano. Okay. Ikaw naman, May Kuya. luha-luha pa nga Kuya. Pero mo. Three-eyed. Parang ayoko na mag-joke. Oo. So, buksan natin yung Bible natin sa... Yeah. Hindi, mamaya na. Similar din, kasi yun nga, yung nabanggit ko kanina, yung transition ko nga from being makalokohan to being a Christian ng 4th year high school. Grade, ano yung 4th year high school ngayon? Grade 10. Grade 10. So, grade 10. Dati kasi, kung di nyo alam, pagkatas mo ng grade 10, college ka na agad. Yes. Um, The good old days. So ngayon, ang nangyari sa akin, lahat ng na-develop ko na gifts and abilities na unconsciously. Kasi adolescence, hindi mo alam na bida-bida ka pala, hindi mo alam na meron ka palang ability to speak, to talk to people, to influence people, na maging leader ka. Lahat ng mga bagay na yon nai-apply ko sa ministry. So, nung naging Christian nga ako nung camp, tapos after ng summer break, pasukan, nagtayo ako ng cell group. At that time, medyo nagsastruggle ako nun kasi may campus ministry ang GenCon. Pero ang GenCon na sa Taytay. Yung school ko na sa Binangonan. Tapos, nagkaroon ng school sa Binangonan na may campus ministry. Malayo. Tapos, nilagpasan yung school namin. Kasi yung school na na pinupuntahan ng GenCon, ng mga pastors ng GenCon at that time, ang layo, dulo pa talaga. Tapos kami, nasa may bandang Angono lang kami, malapit lang kami sa Angono. Sabi ko, bakit nilagpasan kami? Di man lang mag-campus ministry dito. Tapos sabi sa akin ni Lord, hindi, ikaw kasi yung magka-campus ministry dyan. Hindi lumagpas, nandiyan ka eh.
Diba? Diyan ka din nalalagay. So, sabi ko, sige, magsi-cell group ako. Ayan sila Manuel, yung mga nagko-comment kanina. Kami yung mga unang batch na magkaka-cell group. Tapos, nagtayo ako ng CG doon. Tapos sinasabihan nila, uy, si pastor. Inaasar na akong pastor doon kasi nga, yun talaga nagbago bigla. Yung pagpasok mo, biglang iba ka na yun. Talaga, Nag-manifest talaga yung from gangster talagang ganyan ka to na sa room mo. pastor. Talagang, binago na ako. Ayun yung mga typical. Very evident. Pag may mumurahin ka nung Hindi na I love Jopel Bargan yung Hindi sinisigaw. na. I love Jesus. Tapos, hindi na ako ng chicks noon. Meron pa rin. Sablay. Gradual naman yung pagbabago nila. Gradual. Hindi Hindi, naman pero constant. to that point, Christian ka na, nagsuserve ka na, pero hindi siya in an instant eh. May mga time, tinatago ko pa, magyoyosi ako. After ng school, gusto ko manigarilyo, magtatago ako, magyoyosi ako. Ayoko makita ako ng mga sinisigi ko eh. Diba? May mga time na may mga kainuman ako na ibang set of friends, magiinuman sila. Pupunta ako doon, di ako inom, mapapatagay ka pa. Kahit nag-lead ka na ng CG, cell group leader ka na sa school, tsaka sa church, nagme-ministry ka na. May mga sablay pa rin. Tapos may time pa noon na may niligawan pa rin ako. Sabi ko, hindi ako mag-girlfriend. Hanggang tamang panahon. Pero may chiniks pa rin ako. Yung mga ganun, marami pa rin sablay. Pero na-overcome ko lahat nung mga nabanggit kong anxiety kanina. Yung sa socialization, sa finances, sa intellectual part. Kasi nagkaroon ka na ng assurance kay Lord. Diba? Na ang belongingness mo kay Lord. Tapos may church community kang pinrovide ni Lord. Natanggap ka kahit ang baho mo, kahit ang duwis mo, tanggap ka, di ba? So parang solve na yung part ng acceptance kasi nga tinatanggap ka ng church community mo. Tapos solve na rin yung part na hindi naman ako yumaman, di ba? Pero yung constant feeding sa'yo ng mga pastors na God will provide, maglingkod ka lang, hindi ka papabayaan ni Lord. So na-solve ng pagtanggap mo sa Lord yung nabigyan ka ng not necessarily solution agad pero ng assurance. Eh di ba if anxiety is fear of unknown danger, yung pananampalataya mo, meron ka ng trust dun sa mga bagay na unknown pa sa'yo. So yun yung nangyari sa akin. Yes, yun yung kahalagahan talaga kapag yung may Jesus ka sa heart mo. Kasi hindi naman mawawala yung mga ganyan na anxiety, na mapapaisip ka, mag-overthink ka. Hindi talaga siya mawawala. Kasi kahit na sobrang puspos mo, meron at meron pa rin yan. Pero ang maganda dun is, meron tayong hope, may light. Kumbaga, we're not just looking on the negative or the dark side. We're also looking on the bright side. Yeah. Yun yung kahalagahan. And ako rin, nung mga panahon na sobrang wino-worry ko yung tuition ko. Kung makakapag-enroll ba ako this sem or makakapag-exam ba ako. Kasi medyo, sa school ko medyo mahigpit siya. Pag yung wala kang promissory note or kapag yung wala kang permit, hindi ka makaka-exam. Eh yung sa akin nun, nakapag-promissory note na ako, hindi ka na kasi pwede mag-promissory note pa ulit. Kailangan mo magbayad muna bago Hindi ka kayo pwedeng mag-promissory pen pal note. nung registrar? Hindi, May susulatan hindi. kayong dalawa. Ano siya kumbaga parang kapag nag-promissory note ka ngayon, dapat bayad mo muna yung nakaraan bago ka mag-promissory note ulit. Ikaw nagbibigay ng promissory note mo? Para kasing sobrang demeaning nun. Pag mag-teenager ka, magbibigay ka ng promissory Parang note. nag-walk of shame. Parang, ay. Pero ang inisip ko na lang din kasi nun, basta makapag-exam ako. Ito yung college days ko. Nung college naman ako, hindi na ako masyado looking sa sa image ko talaga. Ang focus ko talaga nun yung makapagtapos ako. Yun talaga nung college ako. So yun nga, very evident si Lord talaga, very evident yung power niya talaga. Na kapag yung feeling mo wala na, yung parang there's no way out, saka talaga siya kikilos. Kasi nagugulat na lang ako, aabutan ako ni mami, eto tuition, magbayad ka na. Yeah. Yan, nagugulat talaga ako. Tapos ngayon, nakapagtapos naman ako. Praise God. Yan. So yun talaga, actually, kahit na may mga kalokohan pa ako, yun talaga yung overcome ng anxieties ko and worries nung student ako. Si Lord talaga. Okay. And yung mga tao din. So Christian ka na noon? Christian Meron ka bang ako nun. parang exact na gantong year ako naging Christian, gantong grade ako naging Christian? May ganun ka ba? Hindi, kasi lumaki talaga, yung mami ko kasi matagal ng Christian. Tapos, yung family namin talaga, siya sa Nazarene.
Yung, So growing up, talaga nandun na Christian yung... na siya. yung mga tito ko, tita ko, pastor, pastora, ganyan. Pero kailan yung talagang parang, seryoso ka na? Christian ka na? Ganun. Nung ano ako, nung mga 2014, ganun. Pero that time kasi medyo may mga kalokohan pa ako nun kasi teenager. Pero ang pinakamasasabi ko talagang Christian talaga ako. Actually recent lang. Oh. January 2023. Grabe this year. Pero Year lang. pero ang laking bagay, you would say, na lumaki ka sa may Christian influence na from family, from household mo mismo. Kasi Na nakatulong parang siya sa... kasi parang hindi ko matatakasan si Lord, ganun. Kahit na yung parang ano siya, advantage siya of growing up sa Christian family. Is yung kahit na tinatamad ka or ayaw mo sa mga tao kasi feel mo, ay, mga plastic sila, ganyan, pasimba-simba pa, ganyan. Pero hindi, parang wala kang kawala kay Lord. Ganun, parang hinahabol-habol ka niya. And yun yung isa sa pinaka thankful talaga ako and grateful is yung nandun ako sa Christian family. Hindi talaga ako nawala. Yeah, so kumbaga parang may emphasize natin dito yung seed kumbaga Yes. sa bawat isa. Magkakaiba man ng timeline, siguro sa'yo nag-start siya way pa nung bata ka pa talaga kasi family mo pa lang doon ka nag-start Christian eh. Ako, high school, doon ko na-encounter si Lord eh. Pero since that day, nagkasala pa rin naman ako eh. Grade 7, dumaan ako ng grade 8, grade 9. Nagkasala pa rin ako eh. Yeah. 'Di ba? Pero Grabe nandun ka. yung grabe ako. Pero nandun yung alam mo yung may tanim ka na na alam mo na nakokonsensya ka na mali tong ginagawa ko. Hindi masaya si Lord dito. So ayun, So nung nag-over the bakod ka, may conviction ng Holy Spirit sa'yo. Anak! alam mo na mali. So gusto ko lang din siguro encourage yung parang yung mga tao ngayon, especially yung mga young Christians dyan out there na nahihiya mag-share. Kasi dati yun yung fear ko eh. Takot ako. Di ako magaling magsalita. Nahihiya ako, di ko kaya. Guys, sobrang laking tulong na mataniman mo yung tropa mo ng salita ng Panginoon. Yes. Sobrang lagi niyong tatandaan yan. Kasi yung tanim sa akin ng grade 7, eto siya ngayon. Yes. Yun lang. Ayun. Yan na yun. Eto na yan. Ayan na yun. Yan na yun. It's still growing naman. Amen. Yan. So, di ba makikita talaga natin yung pagkilos ni Lord sa bawat isa na sa mga kwento nyo, very evident talaga yung power ni Lord. So ito, bago tayo magtapos, ano yung encouragement nyo ngayon sa mga currently nakaka-experience ng back-to-school anxiety? Bata, matanda. Kasi may mga, hanggang ngayon may mga wala naman timeline yung pag-aaral actually. So, yan, ano yung mga may encourage natin sa kanila? Tama. Actually, hindi naman talaga to para lang sa mga estudyante. Maraming... Ay, hindi ba? Oh, hindi lang. hindi lang, kuya. Ang dami nga matatanda na. Oh, actually, ito naman Yan mga nga. nanonood. Comment mga matatanda eh. Mukha bang mga estudyante yan? Oo, Pero wala ba hindi. ginagawa sa buhay nyo? May Okay. pamilya kayo, di ba? Maraming aspect ng bagay na babalikan mo eh. Halimbawa, work. Babalik kayo sa work. 'Di ba? Pwede mo ring ma-encounter doon yung anxiety na pinag-uusapan natin dito. Eh. Pero we are just emphasizing doon sa back to school anxiety kasi back to school yung season ngayon. Pero ayun, ako sabi mo? Ano yung encouragement ko sa kanila? sa mga listeners. Siguro lang ang pinanghawakan ko lang kasi nun talaga is yung pangako ko sa Panginoon. Dalawa actually. Pangako ko sa Panginoon tsaka yung constant na pag-surrender ko sa sarili ko sa Kanya. Kasi constantly natatakot ako kasi binabase ko yung mga bagay na gagawin ko sa sarili kong kakayanan. 'Di ba? Sabi ko lagi ko sinasabi kanina, natatakot ako, hindi ko kaya to. Hindi ako magaling magsalita eh. Hindi naman ako yung magsasalita. Si Lord. So yun yung sobrang lagi niyong tatandaan. Nangako ka sa Panginoon. Kung di mo pa na-experience na mangako sa Panginoon, I think this is for you. This is your message. Mangako ka na. Kasi sobrang laking tulong nun na naalala ko, nangako ko sa Lord. Ang plastic ko naman. So, ayun. Sobrang siya sa akin. Constant reminder siya sa akin yung promise ko sa Panginoon na, Lord, my life is for you. I will live this life for you as a living sacrifice. So, ayun. Nung
Yung pangalawa, surrender yourself to the Lord. Hindi ikaw yung gagalaw, si Lord. Yun lang. Ikaw, Lance. Yes. So, sorry. So, gagraduate po si Mark ngayong year. Yes. Amen. Amen. Graduate si Amen. So, sa akin naman, ang encourage ko is, lalo na pag sa mga high schoolers, sulitin nila yung pagka-high school nila kasi in a good way naman. Hindi yung katulad sa akin. Paano ba magsulit? Paano magsulit ng in a good way? So, ayun, grind lang talaga, lalo na sa pagsaserve kay Lord and pag-feed ng word niya, syempre. And, ayun, ano pa ba? Ayun, I think Mag-aral ng mabuti. Sabi mo, sulitin. Paano ba maging Paano ba maging Dean's Lister? Oh, yes. 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 Dean's Lister, guys. Yes. Paano naman? Diba? So, ayun lang. Okay, thank you, Lance. Okay. So, Kuya. Si Honey muna. Si Annie, sige, bago si Annie muna. Kuya, kasi may Meron akong PowerPoint eh. Yes. Meron Ay, wow. akong- Okay, sige, sige. May offering tayo. So, yung encouragement ko kasi is, una, hindi lang rin to sa mga students actually. Para rin to sa mga teachers na kailangan talaga is, yung form of communication ba? Kailangan maintindihan din natin yung mga pinanggagalingan ng bawat estudyante. And yung mga estudyante, kailangan din nila or natin maging aware sa kung ano ba talaga yung goal natin, kung ba't ba tayo nag-aaral. And may i-share lang ako sa inyo na isa sa mga facts. Meron kasi tayong tinatawag na stress diathesis model. So, hindi ko na siya i-elaborate sa inyo. Google nyo. Google nyo na lang. Mag-research din kayo paminsan-minsan. Google nyo na lang, stress diathesis model. Pero basically, ang sinasabi lang nito is, yung mga tao, lahat tayo, iba-iba yung level ng stress natin. Pwede yung, kung kunyari, sa isang tao, yung breakup sa kanya, like, cool lang, ganun. Tapos may iba naman sobrang grabe nila dalhin yun. Like to the point na hindi na nila nagagawa yung mga dapat nilang gawin. So kailangan maintindihan din ng bawat isa. Hindi lang teachers, kundi mga students din. And yung mga ibang tao din, actually, kailangan maintindihan natin na lahat tayo iba-iba. So, meron kasi tayong tinatawag na, kunyari, etong basong to. Ayan, nakikita niyo yung basong yan. Ayan. Tapos yung isang 22 basong to. ounce, guys. Yan. Yung isang basong to, imagine, ito Copy yung Copy and tao. H. Tao Sponsored. to. Ito yung problem or yung predisposed na sila. Tapos, ito yung isang tao, predisposed din siya. So makikita niyo dito, yung nasa kaliwa ko, mas mababa siya. Yung nasa kanan ko, mas mataas siya. Pero kasi, yung sinasabi lang ng stress diathesis model, the more predisposed you are, the less stress is required. So, yung isa naman, the less predisposed you are, the more stress is required. Yun yung parang iba-iba kasi tayo. Pwedeng yung problem na to magaan for him. Pwedeng yung problem na to hindi magaan for him. Ganun siya. So, iba-iba kasi yung predisposition na yan. Ano siya, it can be hereditary, genetics, ganyan na parang mana-mana na may stress talaga sila, na ganito sila humawak ng stress, na hindi sila ganun like yung talagang mabigat nila dalhin. May mga ganun din talaga. So we have to be aware. And as a Christian din, kailangan din natin maging sensitive din sa bawat isa. And kailangan din natin maging more understanding. Okay. So yun. So parang, in simplest term, hindi tayo pare-pareho ng kayang kargahin. Yes. Okay. So hindi ka pwedeng mag-judge agad-agad. Yes. Kasi di ba? Ay, Pwede talaga? yung... Ay, Pwede. Di Ganun pala pala. pwede. Sayang. Kasi di ba yung yung meron tayong, ako nga eh. Di ba may ganun tayong, Ako nga eh. Wala yan. Wala yan. Ako nga, Si ano nga eh. Parang mas grabe pa yun. Yung kaibigan ko nga eh. Oo. Di ba? Hindi natin siya pwede daanin sa ganun. And kung i-relate natin siya sa back to school anxiety, may mga estudyante talaga, and kahit mga teachers na talagang anxious din sila. Na, alam niyo yun, kaya let's be kind sa bawat isa. Yun yung yun. May nag-comment, pagka-stress ka daw, mag-stress eating ka. Ganun lang daw. Uy. Wag. Nakakatakot kausap si Doc Honey. Pag kinausap niyo si Honey, idadiagnose kayo nito. Kaya huwag niyo masyadong kakausapin to pag nakita niyo in person. After niyo mag-usap, ay,
feeling ko may diagnosis. Nakasulat ka na actually. Nagda-note siya ba nag-uusap kayo? after niya mag-usap, aabot ang reseta. Twice a day to, ha? Joke lang. Ayun. So, yun lang naman yun sa akin. Ano ba yung tanong? Ano yung pwede mong words of encouragement? Words of encouragement. Huwag kayong mag-stress eating masyado. Okay? According to a random Facebook search, meron mo sa akin, psychology na siya eh. According to a Google search, randomly, meron tayong stress hormones, di ba? Meron tayong cortisol, stress hormones yan. Yan yung nag-release ng katawan natin ng maraming cortisol pag tayo ay stressed. Anxiety leads to stress eh. Yung happy hormones naman natin, yung dopamine. Alam naman natin yan, pinag-aaral naman natin. Hindi ko po alam. Mag-google din kayo para... Ngayon ko lang nalalaman yun. Dopamine, yun yung happy hormones natin. Pag masaya tayo, pag maraming maganda nangyari, nag-rise yung dopamine natin. Ngayon, ito yung problema. Our body cannot produce high levels of cortisol and high level of dopamine at the same time. Ooh. Hindi pwedeng mag-peak yung cortisol level mo tsaka dopamine level mo nang sabay. Your body is literally incapable na gawin yun. Normally, So, ano yung sinasabi sa'yo ng katawan mo? Hindi ka pwedeng maging sobrang stressed, sobrang worried, and sobrang saya at the same time. Yun ang sinasabi sa'yo ng katawan mo, biologically. Ano yung sinasabi ng Bible? Tignan natin kung ano sinasabi ng Bible. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, ibig sabihin, the more you become grateful, the less you become stressed. Oh. And the more you become stressed, the harder it is to be grateful. Diba? So, kung ang unahin mong attitude is gratefulness in everything that you are experiencing, mas mahirap ma-stress. Pero kung lagi kang stressed, anxious, mahirap maging grateful. No? Another thing, may isa pa akong share na verse. 1 Peter chapter 5 verse 7, very famous anxiety verse. Kasi binanggit yung mismong word eh. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Cast all your anxiety to Him because He cares for you. So anong ginawa nitong verse na to? 3 bagay. Unang-una, it acknowledges that anxiety exists. Huwag niyo isipin na pag anxiety, kasalanan agad tingin ng Bible dyan. Hindi. Ina-acknowledge nga ng Bible na totoo yung anxiety. Kaya nga sinabing cast all your anxiety. It acknowledges that anxiety is real and everyone experiences it regardless of age. Pangalawang ginawa ng verse, cast all your anxiety to Him. Nag-provide ng solution. So it acknowledges that anxiety is real, then it provides a solution. Ibibigay mo sa Kanya. Mananalangin ka, magbasa ka ng Bible, talk to people, professional, spiritual leaders, talk to them. You are casting your anxiety to Him. After it provides a solution, it then gives you a reason why the solution is effective. Because He cares for you. Diba? So ngayon, ang anxiety, hindi naman siya talaga mawawala. Kasi nga natural human response siya eh. Normal sa tao yun. Pag hindi ka na nag-anxiety, kabahan ka na. Huwag lang yung talagang disorder level. So mga estudyante, pag nag-college kayo, high schools, pag nag-college kayo, magkakaroon pa kayo ng anxiety. Mas malala. Yes. Pag kayo graduate, yung unang-unang years na naghahanap kayo ng trabaho, nagbibuild kayo ng career, nako, mas malala. Anxiety na naman. Pag mag-aasawa na kayo, nako, sinasabi ko sa iyo, pag mag-aasawa na kayo, nako, ma-anxious ka dyan. Anxiety. Pag may trabaho ka na, pag may anak ka na, or mag-aanak ka na, nako. So, Anxiety constant pa rin. yan. Ang titignan mo, yung kung papaano siya, sinasabi ng Bible na papaano mo siya i-deal. Yes. So, ayun lang. Yes, ang ganda nun, no? Kasi yung model na in-explain ko kanina, parang ganun din. Same lang din siya. Pero biblical, ano. Pero may Bible verse. No? Yes. Yes. So, pag ngayon maganda, babanatan mo ng psychology. Babanatan mo Galing, no? Bible verse. Mas Di ba yung so medical science tsaka biblical knowledge, nagsasama, nagpapantay. Kasi paano, ano yun, Kuya Jop, the more grateful you are. Wow, mas mahirap ma-stress. Diba? Tapos yung dito, diba? Ang galing lang na pagko-connect natin. Diba? Yes. And yun din yung goal natin dito sa podcast na to actually. To show the solution sa mga relevant problems na uso ngayon kasi nga relevant eh. Tapos susuportahan natin ng scientific facts. Yes. Kasi syempre mahirap din naman na alam mo yun mag-explain si Kuya Jopel ng Bible verse
'Di ba? Ang audience natin is very public. Hindi lahat ng nanonood ngayon ay Kristiyano. Oh, sabihin, puro ka Bible, puro ka Bible. Puro ka Dami Bible. namin nagugutom sa mundo. Oh. So, isa yan sa mga i-address natin actually. Yes, ang galing. So, thank you, Kuya Thank you. Jopel and Lan. May bayad to, di ba? Yes. May bayad. May bayad to. Pagmamahal ng Diyos ang bayad. Yes. Ayun. Ayun. Sobrang ang ganda lang kasi nakikita natin yung na-discuss natin sa iba't ibang perspective yung mga bagay-bagay. And kami rin ngayon, natututo rin kami sa isa't isa. Totoo. Oh, tsaka ang dami ko natutunan din sa comment section. Guys, Salamat sa pag-i-engage nyo. Natutunan ko yung level 4 ng pagkakaling. So tulungan tayo dito guys. Sa mga viewers natin dyan, you are free to join our discussions here by commenting down below yung mga thoughts nyo. Pwede nyo rin kami actually i-PM yung mga ito. Pwede nga na sila mag-suggest ng topic, no? Yes, pwede kayo mag-suggest ng topic actually. Sobrang hirap Mas maganda. mag-isip ng topic. Love life. Ganun. October, love life agad. Yan. Tapos sa susunod, love life. Ayos, love life palagi. Love life. Pero yung before we end, we would like to thank our sponsors for this episode. I-mention ko sana to kaso hindi pa tayo sponsors. Pero Bayad na i-mention ba ko kayo? rin. Bayad na ba kayo? Di pa nga. Huwag na kayo magbayad. Ayan. Sponsor na lang sila. Hindi na kami magbabayad. Please call them out. Tag Kapihan PH sa Yes. ating comment section below. And yun nga, we would like to thank our sponsors for this episode. And special thanks to Generation Congregation for making this program possible. And thank Also, you special din. thanks to our very own Gen Prod sa likod ng camera. Hindi nyo sila nakikita guys, pero sila yung mga tao. Andyan sila. Andyan ang presensya nila. Yes, sobrang sila yung nagpapagal para maging posible itong programa na ito. Yes. And also sa mga listeners and watchers na hanggang ngayon nandito pa rin and nakikipag-engage sa comment Yes. section. Thank Thank you po sa inyong lahat. Salamat sa inyo. Once again, this is Mark. And this is Honey. And this is Lance. Ang pinaka-pogi pastor ng Generation Congregation. This is Jopel. That's it for this episode of Back to School Anxiety. Stay tuned for the next one. See ya! Good Suggest ko yung night. topic, ha? Yes, suggest po kayo. Bye-bye. Bye-bye.